Okay, good afternoon. Pag-usapan naman natin yung ating tinatawag na midterm trade. So usually magle-layout tayo sa 1 hour and this will be good for the week. Okay? So sa 1 hour, ulitin ko kung hindi ka pa marunong sa peripheral vision para ma-identify kung ano yung magiging bias trend mo, tutulungan ka nitong ating zigzag. So insert, indicator, trend, then hanapin mo lang sa custom yung zigzag colors. So ang zigzag colors, pinapakita niya yung structure ng mas mabilis na paraan. So yung blue, yun yung pataas, yung red, ito yung pababa, at makikita nyo from here, ma-identify nyo if it's creating a lower high, a lower low, and vice versa. So in this case, sa hourly, kitang-kita natin from this structure of na nakikita natin, gold is creating a series of lower low. So nag-umpisa yan dito, tapos nag-create ng pullback, tapos nagkaroon ng internal down structure, tapos ayun, binirake niya itong ating support. Kaya ito yung naging valid resistance. Tapos magmula dyan, nag-create ulit to ng pullback. And then, nag-create ulit tayo ng internal downtrend structure. And makikita nyo, mabibreak ulit yung support, which is this one. Kaya ito na yung magiging valid list or previous resistance natin. And sa ngayon, wala na tayong nakikita. So if you are to trade hourly, ang gusto mo mangyari is magkaroon ng retracement around 61.8 Fibonacci level o yung range niya papunta sa 0 level. So paano gagawin yon? I-load nyo lang yung C objects, Fibonacci, kunin nyo itong pinakatuktok ng inyong list or last previous resistance, ibabalance sa support tulad ng ginawa natin sa daily, and kunin ang range ng ating 100 to 61.8. And then ilagay ang ating limit orders at ang ating take profit naman ay sa gitna ng 23.6 at saka 0 or here. And then pag-establish na yan, mag-click lang tayo ng new order. Then ganun ulit, 1.0 for lot size para naman to sa 1 hour time frame natin or trade natin yan for the day up to this week. Pwede niyang puntahan yan, no? So, meron tayong stop loss. And meron tayong take profit. Siyempre, bago nyo ito gayahin, ay make sure na yung lot size ninyo is na portion sa capital ninyo na kayang nyo yung risk kung sakasakaling kokopya niya yan. So, pag compute naman yan, kunin nyo lang yung number of points, gaya nitong ating ginawa. Ayan. Tapos yung points, i-times nyo lang sa lot size, yun yung magiging dollar value niya. Para malaman nyo kung pasok ito sa inyong puhunan. Okay, so that will be our setup for hourly. So again, this is the 1 hour time frame trend bias natin. So with that, salamat sa panonood and sa susunod na video, doon naman tayo sa next time frame natin which is sa 15 minutes time frame. Okay? God bless. Shalom.